Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang tila baga hindi paggamit ng isip. Yun nga yung sinabi ng mga netizens, hindi raw po nag-iisip ang kongresistang ito kung saan ginamit nga po ang political page, ang page sa Facebook kung saan laan para sa publiko, laan para sa mga taga Quezon City, kung saan ginamit nga po ang kanyang page para lamang po maipasok ang sarili niyang intensyon. Sabi nga nila, hindi naman daw dapat ginagamit ang page na yun para sa pagbati dito po sa kaarawan ni Maine Mendoza. Okay? Kasi daw, ito yung mga ang dami talaga. Inulan ng pambabatikos. Sabi nga ng iba, sayang ang bayad ng bayan sa kanya, 'di ba? Dahil nga daw laging absent. Sabi naman ng ibang mga taga-suporta niya, bantayan daw at hawak daw ba nila ang attendance para malaman na laging absent. 'Di ba? Ganyan yung pag-iisip ng mga bobong sorry sa word. Pero sila yung mga bobotante. 'Di ba? Alam mo yung gumagawa na ng kung anong bagay, ikukonsentihin mo pa. Diba? Ngayon, ayan, nadadamay ngayon sa Maine Mendoza, pati si Maine ay nababash. Yan ang pag-uusapan natin. At syempre, hindi rin mawawala ang lantarang pagpili ni Alden Richards kay Maine Mendoza over Catherine Bernardo. Paano nangyari yun? Yun ho yung nangyari po sa kanyang interview kasama nga po ang Don Bell. Okay, kasama si, hindi ko alam pangalan Basta yung Don Bell, yung dalawa. Si Donnie Pangilinan at saka si Bell Mariana, tama ba? Ayun. So, lahat yan pag-uusapan natin. Sabi ko naman sa inyo, basta may kinalaman kay Maine at kay Alden, araw-araw natin pag-uusapan ng mga bagay niyan. At bago na tayo magpatuloy pa, hayaan niyo muna magpasalamat ako sa lahat ng subscribers and viewers natin sa araw na ito. At narito ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin, kani-kanina lang. Unahin po natin ang naging komento nitong si Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, beware mga kapanot. Free kayong makapag-comment sa page na to. Knowing na pang true-blooded Aldab Nation lang to, please, kanya-kanya tayo ng pinaglalaban. Kung pinipilit nyong poon nyo ang asawa ni Mengay, bahala kayo. Basta kami never magpapatinag sa inyo. Doon pa rin kami sa katotohanan. Sorry Mr. Pinas, di ko makontrol ang sarili ko. Obviously, takot sila. Baka any moment masisira na ang sarsuela. Bakit sila naaalarma sa mga taong nagsasabi lang ng totoo like Gabby and Chef Boy Logro? Diba? Siguro naman, napanood nila yung sakal-sakalan ko ni Mengay at Arjokla. But still, kay Alden pa rin, hinahanap si Maine. Tama ang kasabihan, the truth will always prevail, Mr. and Mrs. Fulkerson is real. Well, dyan ho sila na, hindi lang ho na-alarma, sabihin na ho natin napaparanoid. Napaparanoid ho sila dahil ang sarsuela po is about to end. Diba? Pero dahil nga po, pinasukan na po yan ng napakaraming pera, ako'y naniniwala na patitindihin pa nila yan. At para naman ho sa ikalawa natin komento, mula naman po ito kay Miss Ellen Amorao. Sabi niya rito, good day Mr. Pinas, it only proves na may alam si Gabby Eigenman at Chef Boy Logro na sa true relationship ni RJ and Mengay. Dahil mga artista din sila at alam nila ang takbo ng showbiz. Maraming bagay ang hindi kayang patunayan ni Panot. Kung talagang asawa niya sa Mengay, like yung paggas niya sa Itbulaga na walang naisagot kung anong theme song nila ni Mengay, 'di ba? Yung interview kay Corina kung anong favorite food ni Mengay, wala din siyang naisagot. At nakita ko na pumunta siya sa burol ni Jacqueline Jose na mag-isa. Kaya napakomment ako na ba't siya lang mag-isa? Asan yung sinasabi niyang asawa niya, 'di ba? Hindi naman sila bawal makita magkasama at gusto ni AA ay lantaran. Kahit ano pang palabas nila, mabubuking at lalabas ang totoo. Thanks update Mr. Pinas, stay healthy. Maraming salamat po. Totoo 'yun. Sabi nga nila, bakit si Alden tuwing may mga ganyan pinupuntahan, laging may nakikitang, alam mo yun,
di ba? Wag na muna natin sabihin. Pero pagdating kay Panot, napapaisip sila, ano nangyari, no? Walang katotohanan ng mga pinagsasabi nito. Para naman sa ikatlo natin komento, mula naman po ito kay Miss Jean Sitay. Sabi niya rito, good morning Mr. Pinas, ano? Thanks sa update. Maraming artista na ang alam ng totoong mag-asawa ay sina ang Maychard, ano? Maraming katibayan noon na kasagsagan ng Sarsuela, pinakita ni si Tay sa Itbulaga. Baka naka-jacket rather na may hood. Number day nila yun, grabe, ginawa sa sobrang kalasingan, ano? Ang tanong, si Maine nga kaya, parang wala na respeto sa sarili niya, no? Hindi ganun ang real Maine. Since 2015 up to now, kahit sa EAT, nawawala sa tingin ko, peking Maine. Minsan, may bukol sa baba, Adam's apple, ano, sana ipagtanggol na ni Maine ang sarili niya. Ginagawa na siyang robot ng TBJ at handler sa sobrang galit at sa Aldab Nation, at Aldab Nation nagpasikat sa kanya, hindi EAT. Kung walang Aldab fans, walang Maychard. Kahit anong pagpapasikat, kung ayaw sa kanila ng mga fans, tigilan na ng TBJ at handler. Maawa sila sa mag-asawang Maychard na malaking perang iniakyat sa kanila. Aantayin pa ba nilang parusa ng langit? Well, masasabi ko lang dito, total na banggit nyo na rin po ang pera. Pera is, sabihin na lang natin, yun yung gasolina nila. Yun yung hangin nila sa araw-araw. Okay, kaya po nila ginagawa ito kay Maine at kay Alden dahil kumikita po sila ng limpak-limpak sa lapi sa kanilang dalawa. Ganun lang naman kasimple po yan. Ano? Maraming salamat po sa inyong komento, Miss Jean Sitay. So, unahin muna natin ang isang Alden Richards sa araw na ito. Siya po na-interview dyan. No? Hindi naman po sa pinapipili pero parang ganun na rin po ang nangyari. Ano bang katanungan? Ano? Are you willing to work with Catherine Bernardo or Maine Mendoza? Yun yung tanong may or, no? Ngayon, ang sagot dito ni Alden Richards, tatawa-tawa ng una, may mga sinasabi about kay Catherine, ano? And then all of a sudden, basta dun tayo sa matagal na natin na nakakatrabaho. Okay? Now, let's think about it. Dalawa lang naman yung binanggit, Maine Mendoza and Catherine Bernardo. Sabi nga ni Alden, dun tayo sa matagal na natin matagal na natin hindi pa nakakatrabaho, no? Dun pa lang, kitang-kita na natin, ang dami na naman pong nagdugo ang ilong. Bakit nagdugo ang ilong? Dahil doon po, lantaran na pinili ni Alden Richards, ano? Ito pong si Maine Mendoza over Catherine Bernardo. Diba? Dahil alam naman natin sino nga bang mas matagal nang hindi pa nakakatrabaho ni Alden Richards? Si Maine or si Catherine? Diba? O, alam niyo na po yung kasagutan dyan, lalo na kung matagal na ko kayong subaybay kay Maine at kay Alden. Okay? So, yun ho yung katotohanan doon. Alden Richards chosen Maine Mendoza, diba? Over Catherine Bernardo. At saka never pong pipiliin ni Alden na ang sino man over Maine Mendoza. Alam naman po natin yun. Ano? Unless may pagdidikta mula sa GMA. Alam niyo naman si Alden, di ba? Parang si Maine Mendoza, pareha silang robot ng kanilang mga management. Di ba? Si Alden, robot ng GMA. Si Maine Mendoza, robot ng AAA. Ganun naman yan. Dahil artista pa nga sila. Now, kung ayaw natin na maging robot na sila, umalis na lang muna sila sa showbiz. Di ba? Ngayon, puntahan natin ang sentro ng ating mga updates kung saan binabatikos nga ngayon itong si Panot. Ano bang ginawa ni Panot? Diba? Napakasimple lang. Ginamit niya ang official Facebook account ng Itbulaga ng Quezon City para nga lamang po batiin ang isang Maine Mendoza. Isang Maine Mendoza na wala naman talagang kinalaman sa lungsod ng Quezon City. Okay? Kaya nga, ang dami hong nang babash, ano? Mayroong mga nagsasabi na nagagawang mag-Facebook ng ganyan, pero yung pagpasok, ma-perfect lang ang pagpasok, hindi magawa. Sayang ang bayad ng mga mamamayan. Tapos, sinasabi naman ng kanyang mga defender, no? Sabi ng kanyang mga bayarang defender, hawak daw ba ng mga tao ang attendance, kaya nalalaman na hindi siya laging present, ano? May mga nagsabi naman na walang ibang ginawa kundi lumabas ng bansa. Anong ginagawa sa Quezon City? Yan yung mga pambabatikos na inaabot nitong kongresistang ito. Kaya naman, pinatatanggal po, no? Natatanggal na po siya dito po sa pagiging congressman dahil sa mga ganyang bagay. Alam niyo naman ng mga Pilipino. Diba? Ngayon, pati si Maine Mendoza ay nadamay po sa pambabash na ito. Hindi naman natin to dapat ibabahagi. Yun nga lang, nadamay na naman si Maine, ano? Kung saan sinasabi nila na si Maine Mendoza raw po ay hindi na nag-iisip.
Bakit daw ba kasi hinahayaan ni Maine Mendoza ang ganito mga pangyayari? Before you talk, no? Sana po, no? Mag-isip muna. Hindi ko ginusto ni Maine Mendoza na i-post po siya sa ganyang Facebook account. Okay? Huwag niyong makanti-kanti ang isang Maine Mendoza. Anong gagawin natin? Ay ang pakay nitong kongresistang ito, no, ay gamitin si Maine Mendoza para ho sa kanyang political agenda. Anong gagawin natin? Di ba? Eh, yun ho talaga eh. So ngayon, harapin nyo ngayon ang pambabatikos. Wag kayong magagalit sa mga tao dahil kayo ang gumawa niyan in the first place. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.